para malinawan lang yung ating mga layman ngayon. Sabi kasi ni Senator Jinggoy or sabi kasi nung iba sumuko raw si Senator Jinggoy. Pero yung nakita ko naman inaresto siya. Ano ba attorney ang tama? Inaresto ba siya o sumuko siya, Attorney Jojo? Well, yung pagkaka-describe ni Secretary John Vic, parang inaresto siya. Parang hindi siya sukong nag-volunteer na sumurrender kasi may mga usap-usapan pa bago siya inaresto. Pinagpipilit nun pa ni Alan Cayetano na sa labas siya arestoin, etc. Kaya napilitan, sabi ni John Vic, na gawin na nila doon mismo sa Senado kasi nga ang sabi nila yung recent history na pinayagan nila si Bato nakawala. So parang pinapaalala nila na hindi na nila gustong gawin ito. Kaya ang description niya, siya nag-describe, no? Mukhang sabi niya, inaresto namin. Hindi naman siya nag-volunteer ng surrender. Yun ang description ni Secretary Remulla. So naniniwala naman ako sa sinasabi niya. Opo, iyon. At least nalinawan yung mga nakikinig sa atin ngayon, attorney. Anyway, ito attorney, sunod kong katanungan. Kasi noong nakaraan may warrant of arrest na si Senator Jinggoy. Tapos kahapon pangalawang warrant of arrest. Ang tanong ko dito, attorney, ano po bang ibig sabihin nito nung pangalawang warrant of arrest? Bakit kailangan pa ng second warrant kung meron na siya dati, Attorney Jojo? Magkaiba kasing krimen yung yung final sa kanya last week. Graft and corruption. So hindi masyadong malaki yung presyo. Isang that's one case, no? Isang count 'yon. Ngayon yung pangalawa, it's about plunder. Yun I think yung kaugnay na talaga sa flood control na ang testigo sila Yusek Bernardo na sinasabi nila na nangurakot daw si Jinggoy ng mga 570 million, no? So, ang kaibahan ng dalawa, yung graft and corruption kasi bailable, no? So, last Friday, no, inaresto siya, nag-bail siya kaagad, 90,000. Maliit lang yung bail At nakawala siya, pero nitong Monday, non-bailable na yung kaso niya. So, dalawang magkaibang kaso yung dalawang arrest warrant na yon, kaya dalawa siya. Etong huli, wala nang bail ito kasi plunder yung kinaso sa kanya. Non-bailable yon sa batas. Meaning, hindi siya makaka-bail unless mag-file siya ng motion to bail, tapos pakita ng kampo niya na mahina naman yung ebidensya laban sa kanya at maniwala yung judge at i-grant siya ng bail. Yun na lang ang pag-asa niya. Pero mukhang malabo, mukhang malakas ang ebidensya at at some point, mananatili siya doon sa preso hanggang matapos yung kaso na yan. Either ma-acquit siya, kung ma-acquit siya, makakalaya siya. Kung hindi siya ma-acquit, tuloy-tuloy na siya doon. Opo, iyon. Kung sakali sana, Attorney Jojo, na sumuko siya, yung nag-volunteer siya na, yun nga, sumuko sa otoridad, sa korte, kesa itong inaresto siya sa Senate, ano sana, Attorney, yung nakikita yung advantage nun para sa kanya, Attorney Jojo? Well, sa batas kasi, walang kinalaman yun sa bail, no? I mean, kahit sumurrender ka, kung non-bailable yung iyong kaso, hindi ka rin mabe-bail. Pero kung sumurrender ka, isa sa mitigating circumstances yun, ano? At maaring magbigyan ka ng lower penalty at some point kung ma-convict ka. So it's a mitigating circumstance sa penalty na pag natapos na yung kaso at na-convict ka, sasabihin ng judge, dahil sumurrender ka, bibigyan ka namin ng konting leeway, 1 degree lower yung penalty mo, imbes na ganito, mas mababa ng konti. Yun lang naman ang ang implication nun. Pero dun sa bail, kahit sumurrender siya, hindi ibig sabihin nun, pagbibigyan na siya para magkaroon siya ng bail. So, hindi pa rin siya bailable, pero mitigating circumstance yun at some point kung i-consider ng judge. Pero sabi nga natin, mukhang hindi naman siya sumurrender, so wala siyang ma-avail na benefit. Opo, iyon. Eto, attorney, sunod kong katanungan. Sabi ni Senator Jinggoy bago siya arestuhin, malinis daw ang kanyang konsensya, inosente siya sa mga inaakusa sa kanya. Naniniwala ba kayo doon, Attorney Jojo? Lahat naman sila na arrestin siyempre, sasabihin nila yun, ano. Kaya lang problema, hindi niya dinideny actually. Ang dinideny lang niya, wala akong
Hindi ako sangkot sa insertions sa budget. Yun ang sinasabi niya. Actually, hindi niya dinideny na hindi ako tumanggap ng ganyang halaga. Ayun ang mahalaga eh, di ba? Na tumanggap ka ba o hindi? Hindi naman yung nag-insert ka dyan o wala namang ano, hindi naman yun yung tinatanong namin eh. Ang sinabi kasi ng testigo, binigyan ka ng SOP, ito yung binigay sa'yo, dinala sa bahay mo, yan ang i-deny mo kung talagang malinis ang konsyensya mo. Madali namang sabihin malinis ang konsyensya eh. Kasi sa mga gumagawa ng masama, nara-rationalize na naman lahat nila yan eh. Kung bakit nila nagawa. Kasi legal, etc. Pero yung moral question, na tinanggap mo ba yan? Nagpalagay ka ba? May kinotong ka ba? Eh, sagutin mo yun. Yan ang mga problema dun sa mga inaakusahan. No? They'll speak like wala silang kasalanan. Pero hindi nila kasi deep inside, alam nila yung ginawa nila yan. No? For example, si Joel Villanueva, narinig mo na bang dininay niya na tinanggap niya yung pera? Hindi nila dinideny yun eh. Wala silang dinideny na gano'n. Ganun din to eh. So malinis ang konsyensya niya, tingnan natin yung ebidensya. Wala naman yan sa feelings mo. Kung may ebidensya in prosecution at mukhang meron, yun ang mananaig, no? Hindi yung sinasabi mo. Ganun talaga naman mga defendants eh. Opo, yun. Eto, attorney, maitanong ko ulit para sa kalinawan ng ating mga nakikinig din. Pag sumuko na halimbawa, attorney, yung akusado, halimbawa in that case kay Senator Jinggoy, halimbawa sumuko siya, automatic ba, attorney, na makakapagpiyansa siya agad o kailangan pa talaga ng hearing, attorney Jojo? Hindi talaga siya automatic. Kasi ang recommendation ng prosecution, no bail eh. So by now, walang bail na i-allow na magpiyansa siya. Walang bail unless, sabi ko nga, ang procedure, maaari siyang mag-motion for bail. No? Sabihin niya sa judge, pwede ba akong mag-bail? Kasi yung kaso, considered heinous crime yun eh. Ang heinous crime, sabi ng Constitution, lahat kayo may karapatang mag-bail except kapag ang charge sa inyo, heinous crimes. At malakas ang ebidensya. So dalawa yun, no? Heinous tsaka malakas ang ebidensya. So pwede mong sabihin sa judge, Judge, pakitignan nga, malakas ba yung ebidensya ng prosecution? So mag-hearing sila on bail, papakita ng prosecution, ito ho yung mga ebidensya namin. Kapag nakita ng judge na hindi malakas, pwede siyang i-grant ng bail, no? Pero kung makita ng judge na malakas naman, wala siyang bail. Normally, mahirap kumuha ng bail, no? Lalo na kapag no bail. Kasi normally ngayon, lalo na ngayon, pag pinafile nilang case, hindi lang basta may probable cause, kundi ang sinasabi nila, may certainty of conviction. So malakas talaga yung ebidensya. Kaya they can try and move for bail, pero hindi ko maisip kung ma-overcome nila yung threshold na mahina yung ebidensyang pinapresent ng prosecution. Kasi pag malakas, hindi i-grant ng court yung bail na yun. So hindi yun, first of all, hindi automatic, walang bail, kailangan mag-motion sila. Kapag ang motion nila pinayagan ng judge, okay, pero kung hindi, wala pa rin bail. Opo, opo. Dito naman tayo, attorney, sa sa naging bangayan or sa naging mainit na sagutan ni Senate President Cayetano and then ni Rimulya. Dito, attorney, maitanong ko, may karapatan ba talaga si Senator Alan Cayetano na wag isuko si Senator Jinggoy? Siyempre, bilang siya yung Senate President. Ano yung sinasabi, attorney, ng rules at batas dito, attorney? Wala, kasi ang pag-aresto, ano yan, pag hindi mo nag-obstruct ka, may obstruction of justice yan under PD 1829, ano? Ang ina-argue ni Cayetano kahapon at di ko naman maintindihan yung argument niya na irespeto daw yung tradisyon na hindi daw aresto yun sa loob ng Senado. May dahilan na, tradisyon lang yun, hindi yun batas. Respeto. Pero ang sabi naman ni Secretary John Vic, paano namin re-respetuhin? Wala na yun. Kasi nung pumunta kami rito para kay Bato, tinago nyo siya. Tapos pinakawalan nyo. So, paano kami maniniwala sa inyo ngayon? So, asan yung respeto sa tradisyon, ano? So, hindi ko rin maintindihan kasi parang nawala ng dignity na naman, si Alan Cayetano doon. Kahit na naman yung, yung sinaside ng kaso ni Enrile nung araw,
na parang pinagtanggol daw ni Salonga na hindi daw arrestuin doon. At least in really, ang charge sa kanya no, rebellion. Parang political offense, no? Rebellion. Ngayon, ikaw si Alan Cayetano, ang sinacharge dito sa pinagtatanggol mo, plunder. Nagnakaw ng kaba ng bayan. How can you defend that? Di ba? How can you be parang ikaw yung ayaw mo siyang maaresto? Kaya bagsak na ang reputation at imahe ni Alan Cayetano. Sumama pa nga siya hanggang sa CIDG. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan. At hindi nila itinuloy yung session sa Senado dahil wala sila. Imbis na trabahuhin yung mga dapat trabahuhin, maraming bills na nakasalang, pumunta pa siya at hindi tuloy na tuloy yung session. Sumama pa siya sa PRAME para pag gusto niyang ipakita na loyal siya kay Jinggoy. Ang isang tao na inaakusahan ng plunder, ang ibig sabihin ba naniniwala ka na hindi siya nag-commit ng plunder? Kasi kung as a high government official, pabayaan mo yung batas. Bakit ikaw pa yung pipigil sa paggalaw ng proseso? May proseso naman no? Kaya kita mo, nangyari kahapon, yung Vietnamese president na nandito, nakaschedule yan na ma-meet si Alan Cayetano bilang paggalang sa Senate, kinancel nila yung meeting na yun. Kasi sabi nila, ayaw namin makigulo dyan, no? Ganun na, nakakahiya ang Senado ngayon And then si Senator Alan, I don't know kung nasa isip niya, pero he keeps on destroying his reputation and destroying the integrity of the Senate. For what? For political loyalties. And actually, to maintain power. Kasi nawala si Jinggoy, wala si Bato, wala si Jinggoy, nabawasin siya ng 2 boto So ngayon, 11-11 na sila ngayon, di ba? Hindi na sila ngayon mananaig sa minority. Yung minority ngayon can actually dictate, the agenda kasi they can really say no. Meron silang veto power Kaya medyo gumaang-gaang na yung pananalita ni Cayetano sa mga kasama niyang minority kasi he has to work with them na. Alam niya, walang mangyayari sa pagka-Senate President niya. Who knows? Pag may bumaligtad pang isa, 2 doon, wala na talaga siya sa pagka-SP niya. Yun. Kaya yung galaw niya is suspect, hindi ko maintindihan, pero yun ang gusto niya gawin. Gusto niyang yurakan ng kanyang reputation. It's okay. Yun ang gusto mo. At kaya lang nadadama yung Senado sa kanya. Opo. Ibig sabihin pala, attorney, dito sa nangyaring sagutan ni Senator Cayetano and ni Secretary Remulla, tama yung sinabi ni Secretary Remulla na dapat ipaaresto ng DILG or PNP si Jinggoy kahit nasa custody na ng Senate. And sila yung may jurisdiction, Attorney Jojo. Yeah, ang pinaglalaban lang ni Cayetano, hindi naman legal Sinabi lang niya tradition, respect. Yun, sabi nga ni John Vic Remulla na wala na ho yung tradition at respect na yun. Kasi nung nirespeto namin kayo tungkol kay Roland Bato sa De La Rosa, asan ngayon si De La Rosa? Hindi namin mahanap kasi pinakawalan ninyo. So, kung hindi namin pwedeng gawin ulit ito. So, wala na yun Wala nang basic na foundation yung sinasabi ni Alan Cayetano. Kaya wala naman siyang legal na magagawa Inaresto ng kahit saan, inaresto ng pulis. Anong legal cause of action niya? Wala naman hindi naman siya pwedeng magdemanda at sabihin damages, sabihin may binviolate na batas si CIDG tsaka yung PNP, wala. Ang sinasabi lang niya, respect the tradition. But that has long gone. Wala na yun Because as you can see, yung Senado, kung umakto, hindi ka galang-galang sa mga panahon na to So they have no ascendancy to speak of, no moral ascendancy. Sabihin, irespeto nyo kami. Wala na, kayo mismo ang nagbukasak ng respeto sa inyo. So, wala naman siyang legal cause of action against Remulla. Yun na yun.
Opo, yun. May na-encounter ako dito, attorney terminology, yung interchamber courtesy. Anong ibig sabihin nun, attorney? And hanggang kailan valid yun, attorney? Ano yung entertain? Opo, yung ano, yung interchamber courtesy, parang nauugnay ito Ah, dito eh. Attorney interagency Joy. courtesy. Well, normally kasi by tradition, dahil three branches of government tayo, 'di ba? All of them sovereign on its own. So yung judiciary sovereign 'yan. Hindi dapat pinakikialaman 'yan ng legislative tsaka ng executive. Ganon din ang legislative. Hindi mo dapat pakialaman 'yan. Igalang mo sila kasi they can actually make decisions on their own sovereignty. Ngayon yung executive, yun yung medyo napapakialaman yon kasi silang execution. Pwede sabihing mali ginawa mo, huwag niyong gawin yan based on the law. So generally, may courtesies talaga na huwag niyong pakialaman. Pati yung House tsaka yung Senate, House lower and upper, generally tama naman na wag magpakialaman. Pero hindi naman pwedeng gamitin yung ganong tradition na para i-block mo yung warrant of arrest, for example, na isang important process ng democracy. Kapag may nagkasala at may probable cause at may judicial body na nagsabing arrestuhin yan. So hindi mo naman pwedeng sabihin, I mean, dati, sige, ayusin natin to para magalang, pero yun nga, nawasak yun dahil dun sa aksyon ng Senado mismo na hindi nila pinayagang arrestin si Bato, custody daw nila, and then suddenly, hindi mo na makita kung nasan si Senator Bato. So paano pang maniniwala yung executive branch sa yung judicial branch sa Senate na sasabihin nila, igalang nyo kami ang bahala kasi dignified, may integrity kami, susunod kami sa batas, pero napatunayan hindi sila sumusunod sa batas. So wala na yung courtesy na yun. At courtesies lang naman yun Tradition lang yun Hindi naman yun by law. By law is, kung may warrant of arrest, in-issue ng judge, kailangan arrestin yung tao na yun, kahit saan. Opo, iyon. Puntahan natin, attorney, yung yung hindi nga umattend yung majority block. Wala kahit isa doon sa session kahapon. Puro lang minority. Ano ang masasabi niyo doon, attorney? Legal consequence ba na walang majority block na pumunta sa session kahapon, attorney? Pwede ba nilang Well, i-delay ang custody issue dahil walang quorum, attorney Jojo? definitely kasi kaya walang session kasi wala silang quorum. At political talaga lahat 'yon. Mangyayari doon, ang tanong natin, bakit hindi niyo ginawang trabaho niyo? Bakit kayo nasira sa araw na 'yan na madami kayong may agenda kayo, inayos 'yan ng majority leader para pag-usapan sa araw na 'yan kahapon? Wala. Bakit wala? Ang dahilan kasi wala si Alan Cayetano sumama sa krami. So, ang tanong ng tao, syempre, gaano ka responsable naman itong mga to? Na inuuna pa nila yung pag-protection sa isang plunderer according to the court, according to the warrant of arrest, kaysa gawin nila yung trabaho nila. So, maaaring walang legal consequence directly, pero wala silang session, and then that is actually a betrayal ng public trust in a sense, no? Dahil ang inaasahan ng publiko, magtrabaho kayo para sa publiko Ngayon, sasabihin nyo, hindi kayo magtatrabaho. For what? Wala naman nangyari kundi inaresto si Jinggoy Estrada at yung presidente ng Senado umalis. So, hindi natuloy. Kaya may nakita mo yung political statement ng minority, di ba? Nandun silang lahat. Hindi sila umalis doon at maghihintay daw sila. Pero wala yung majority. So, it tells you, mga public messaging na ganyan it tells you na yung minority ready to work. Pero yung majority nasaan? So, hindi sila ready magtrabaho kasi sumusuporta sila sa isang may warrant of arrest ng plunder. Opo, yan. Para sa inyo, attorney, violation ba sa Constitution o Senate rules yung pag-absent ng majority para iwas sa issue ni Jinggoy, mga ganon, attorney Jojo? It's hard to say. I think merong sa rules na kapag may session, kailangan umattend kayo. Kaya lang, paano mo namang i-enforce yun? Kasi ang Senado works by majority vote, di ba? Paano mo silang i-enforce? Paano mo sila i-contempt?
at i-declare na mas mali yung ginawa nila, wala namang majority vote na lalabas. So, kumbaga, while it is maybe in their rules, hindi ko kasi alam kabisado yung rules nila, but definitely as a public responsibility dapat ginawa nila. Pero sino magsa-sanction sa kanila, di ba? Wala rin magsa-sanction eh. Kaya yun na yun. I mean, we can say things against it politically, pero legally, parang wala tayong recourse. Hintayin talaga natin ng Senado. In the meantime, if they continue to do that, parang feeling tuloy ng mga tao, kagaya ko, abolish na lang natin to. Para saan pa to? Ang mahal-mahal ng binabayad natin dito sa mga to, isang katerbang staff ang binabayaran mo pa dyan na wala naman palang gagawin. Para saan pa yung mga yan? So yung public reputation ng Senado, if they continue to do that, may not have some legal sanction kasi kulang sa boto, pero politically, they will suffer. For example, hindi nagtatrabaho si Bato, bakit binabayaran mo pa yung buong opisina niya? Na napakalaki, ilang milyon ang binabayad natin dyan. Ngayon, si Jinggoy, mawawala na rin. Paano gagawin ng opisina niya, di ba? Anong gagawin nila? Hindi naman sila makapag-participate sa discussion. Kasi nung araw na gustong gawin sana kay De Lima yon, who was unjustly detained, ang kaibahan, unjust. Hindi nila pinayagan yun eh. So ngayon, kaya naglaho rin yung opisina ni De Lima at some point eh. Ngayon, I think may justification ng arrest warrant ni Jinggoy. Anong gagawin niya ngayon? So if the Senate goes this way, under the leadership of Alan Cayetano, hindi niya masalba yung integrity ng Senado. Para saan pa yung Senado na yan? Opo, okay po, yun. So, dito, attorney, baka sabihin, attorney, ng majority, kayo nga, nag-walk out kayo nung nakaraan yung minority nag-walk out. Baka sabihin, kayo nga, nag-walk out kayo nung nakaraan, wala namang kayo narinig sa amin. Ano ang take nyo doon, Attorney Jojo? Pero mukhang wala naman sinasabi rin yung minority about kahapon. Tayo lang mga publiko nagsasabi at umupo na bakit wala kayong session kahapon. Tapos siyempre, yung minority, gina-justify nila yung walkout nila, no? Kasi parang ang tawag nila, niraram yung sa mga throats nila, yung pagpapalit ng rules na pwedeng bumoto online, no? Kaya hindi nila nagustuhan yun, kaya umalis sila para walang quorum, para hindi mahiram. Kasi kayang-kayang sa kanila, no? Kasi they had the votes. Walang discussion, kaya umalis sila. Of course, pinuna sila ng majority doon, pero walang sanctions, no? Sabi nila, hindi namin ginawa. Pwede raw nilang pa-aresto, mukhang pwede naman talaga. Hindi nila ginawa. Pero yung nangyari kahapon, mukhang wala pa naman nagsasalita tungkol sa minority, wala pa ako narinig. Pero ang pumupuna, taong bayan, na dapat nag-session kayo, bakit hindi kayo nag-session? So maaaring hindi na pag-usapan ng Senado yan, pero yung political effect noon, yung fallout noon, nandiyan na yun naramdaman na ng taong bayan yun. Opo. Total, attorney, nabanggit nyo yung about sa online voting ng mga ng senador. Pabor ba kayo, attorney, doon sa sinusulong ni Senator Marcoleta na online voting for Senator, Attorney Jojo? Absolutely not, no? Kung walang dahilan. Ngayon, kung may dahilan, for example, force majeure, napilit na nire-redefine ni Robin Padilla na hindi ko naintindihan bakit. Lahat force majeure sa kanya, no? Kaya pwede, in a sense, mag-work from home na lang ang mga senador. Kung may dahilan, force majeure, COVID, yes. Pero kung wala, binayaran natin, inelect natin, binoto natin, at binabayaran ang mga taong ito para magsama-sama kayo, irepresenta nyo kami, mag-usap-usap kayo, mag-decision kayo, na magkakasama kayo. Paano ka magde-decision kung hindi ka kasama dun sa mga nangyayari sa loob ng Senado? Kasi ang nangyayari sa loob ng Senado, hindi lang naman dun sa session hall So hindi mo alam yung nangyayari doon. Bakit ka namin papayagan na mag-work from home? Hindi ka namin binoto mag-work from home. Binoto ka namin, pumunta ka dyan sa session hall ng Senado para bumoto ka personally. Kasi representative ka
Hindi naman 'to basta trabaho kung ano-ano lang. Ang trabaho mo to represent the country, the people. Senate pa naman, national representation 'yan. Tapos sasabihin mo hindi ka sisipot sa session hall para itaas yung kamay mo para sabihin, "I agree with this." Doon ka lang sa work from home. Bakit gano'n? Mali 'yun, maling-mali 'yun. I mean, by constitutional I think, context, bakit ka namin ni-elect? Ayaw mo naman palang pumunta sa session hall. Dahil natatakot ka, dahil may arrest warrant ka. Hindi yun ang dahilan. Walang dahilan yun. Problema mo yan, pero kailangan nandyan ka. Kaya huwag niyong baguhin yung rules. Para lang pagbigyan yung mga taong kagaya ni Bato, nakala mo, pagkatapang-tapang, no, the last few years, yun pa yun, napakaduwag naman pala na pagtataguan. Kaya si Jinggoy may sinabi pa kahapon na sinabi niya, hindi ko gagamitin ng Senado, kanlungan ng Senado para magtago. Parang may job pa siya kay Bato nun, hindi ko malaman kung bakit may ganun pa. Pero totoo naman yun, bakit mo gagamitin ang kanlungan ng Senado? Ngayon, ang Senado mismo gumagawa ng paraan para magkaroon ng leeway mga taong hinahanap ng batas. Anong klaseng Senado yan, di ba? So I totally disagree doon sa sinusulong ni Marcoleta na yun. Opo. Ito attorney, maidagdag ko na rin. Ano naman ang masasabi niyo attorney doon sa clash nilang dalawa ni Senator Risa Hontiveros? Yung sinabing yan kasi anyang hirap pag walang legal background, mga ganun na sinabi ni Senator Marcoleta. Anong masasabi niyo doon attorney? Ad hominem ba yun attorney para sa inyo o emotional lang si Senator Risa? Attorney Jojo. Hindi, alam mo, bilang abogado, sa akin, cringe moment yun sasabihin mo na, hindi ka abogado, wag kang makialam sa akin. No, that's just pure arrogance na wala namang basehan. Dahil nag-aral ka ng law, pumasa ka sa bar, therefore, you're all above everybody else in reading the law. Hindi totoo yun. Even non-lawyers can read the law, understand rules, and discuss intelligently. So napaka-foul nun, napaka-arrogante nun. Walang nagsasabing abogadong ganon, lalo na sa publiko. Nasasabihin mo, kasi hindi argumento yun Ang ibig sabihin lang doon, na wala ka na ng logical argument sa sinasabi mo. Therefore, aatakihin mo na lang yung mga tao sa kanilang mga credentials. Pero yung argumento mo, hindi mo masuportahan ng dahilan, ng reasonable arguments. No? Assert ka lang ng assert. Ito dapat ito. Hindi ka abogado, huwag ka makialam dito. Mali yun. Ibig sabihin, illogical yun. At wala na siyang logical reason to defend his position. And therefore, the only thing that he will do, and he did, attack the person that is arguing with him. That's just arrogance, that's illogical, fallacious, at talagang walang dapat yan walang lugar, spasyo sa public debate. Hindi pwedeng gano'n. At nakita ng lahat yan na yung ganong argumento, obviously wala nang masabi si Marcoleta. At napakayabang lang niya na sabihin niya, pag hindi ka abogado, wala kang pakialam dito. That's just bullcrap. Sorry talagang hindi maganda yun siya ginagawa niya na yan. Opo, yun. Eto attorney, dahil limitado lang yung ating oras, ito attorney, siguro maiano ko na lang. Para sa inyo attorney, itong nangyaring ito kay Jinggoy Estrada, makakaapekto ba ito sa impeachment ni VP Sara, attorney Jojo? Kasi impeachment, conviction or acquittal, di ba? Ang conviction kasi ang mataas na kailangan na boto, 16 votes. So mawalan man sila ng isa, hindi naman importante yon kung walang dadagdag dun sa 11, no? Na minority na who knows kung ano iboboto nila, pero kailangan mo ng 5 at least na majority senator na magsabing guilty assuming yung 11 magsasabing guilty pag nakita na nila yung ebidensya, no? So in a sense, yung conviction o acquittal mukhang hindi masyadong maapektuhan kasi hindi naman crucial yung vote na yan for conviction. As it is right now, parang kulang sa boto no? Yung actual conviction. Kaya ang kaibahan lang, Bombo, Care, yung mga decisions kasi ng mga administrative tsaka procedural, kailangan lang ng majority For example, ang sagot ni Sara ngayon, motion to dismiss. Okay? Hindi niya sinagot din yung mga mga allegations sa kanya. Motion to dismiss lang.
by law, by rules, yung motion to dismiss na yon, kailangan mo lang doon 13 votes ng Senado para ma-approve yung motion to dismiss. Wala na sila ngayong 13 votes. Kaya gustong-gusto nila na makaboto sana si Marcoleta. Ay si Bato para kumpleto pa rin yung 13 nila kahit nagtatago si Bato. Ang problema lang nila, pati si Jinggoy ngayon wala na eh. So yung motion to dismiss na yon, mahirapan ang isulong yun. Kasi alam ko yun ang gagawin nila eh, no? Sa isip ko. Kasi ang strategy ng Duterte camp kasama yung majority ng Senado, walang trial. Walang trial, walang ebidensyang lalabas. Kasi pag may ebidensya, makikita na natin lahat ng bank accounts, no? Tsaka lahat ng kwento. Kaya makikita natin yung napakasamang mga nangyari na ginawa ni BP Sara. So, yun yung explanation ko lang na in terms of the conviction, mukhang wala. Pero dun sa mga motions na i-approve o hindi approve, doon, kulang na yung boto ng mayorya. Kaya hindi na nila, they cannot carry the day para ma-dismiss yung kaso against VP Sara.